Hello, magandang tanghali sa lahat, no? At ito naman tayo sa tanghaling balitaktakan. At ang ating pong pag-usapan ay itong dalawang pinagpala sa panahon ng ang Diyos sa bansa ay si Rodrigo Roa Duterte. Itong dalawang ito po ay ah, mga graduate ng isa sa pinaka-top notch, no? Actually, top notch, number 1 na Police Academy, yung Philippine National Police Academy. Siyempre, yung ibang Police Academy kasi po, yan yung mga police training school sa bawat region. At pwede ko rin makonsidera na Police Academy, yung mga eskwelahan na pribado at mga state school din na nag-o-offer ng kurso na criminology. So, pero pinaka top notch na Police Academy ay yung ating Philippine National Police Academy. So magandang tanghali, Romel Garcia. So so sa ating pag-usapan ngayon, itong tinutukoy ko po ngayon ay yung parehong graduate ng PNPA na si Colonel na naging commissioner na ng NAPOLCOM o National Police Commission, si Edelberto Leonardo. Nag-graduate, kabatch dapat siya ng 1996. Pero hindi siya nakagraduate dahil na-involve siya sa murder case. Siya ay pinanganak sa Tondo at nung maging pulis na at may assign siya sa Davao City, doon na siya nag-asawa sa Davao at doon na siya nakatira ngayon. Ganon din si Colonel na Royena Garma, babae, second batch sa Philippine National Police na babaeng graduate. At siya ay tinalaga din, galing po siya sa Solana, Cagayan province. At siya po ay pinili niyang assignment sa Region 11 o Davao Region at doon sila nakita ni Digong Duterte. At mula noon, halos sa lahat ng karera niya sa pagiging pulis ay doon na siya natinalaga. Although paminsan-minsan balik sa Maynila pero balik doon. Ito naman si Colonel Edelberto Leonardo. Ang karera nito ay napako ito sa Criminal Investigation Division and Detection Group. So CIDG siya hanggang sa naging hepe siya ng CIDG sa Davao Region. Pag sinabi kong Davao Region, Region 11 yon. So ngayon, naalala ninyo na ang tatalakay natin na ngayon ay sa totoo lang, sila po ang mga arkitekto ng war on drugs o ng EJKIS o extrajudicial killings. Pag sinabi ko pong extrajudicial killing, ang ibig po sabihin niyan, yung mga pinatay na walang utos ng korte. Kasi ang extra kasi ibig sabihin labas, kung sa Tagalog pa. Ang judicial, ibig sabihin korte. So sa labas ng korte na mga utos na pagpapatay. So, iyan po ang nangyari sa kanila. So, ngayon, sila ay lumalabas po sa lahat ng indications ng ebidensya ay mga paborito ni Digong Duterte. Kaya nang umupo si Digong Duterte noong July 1, 2016, ay nag-umpisa na, actually bago mag-July 1, ay marami nang namatay. So, ang inamin sa kahapong hearing ni Mr. Colonel Leonardo na parang inamin niya na rin yung aking nakuha na info na si Colonel Leonardo po ang namimigay ng 30,000 pesos sa bawat bawat mapatay na tao sa war on drugs killings. Ate, nag-live lang ako. Papunta na ako dyan. So, ngayon, tinatawag na ako sa Bunyog. So, ito naman si Leonardo ay tinuturo ng aking source na siya ang nagbibigay ng 30,000 pesos sa lahat ng pulis na makapatay. Natandaan ninyo yung aking, siguro last year, na aking vlog na kung saan si Major Sabulaw ng Malate Police Station ay nabaril niya sa riding in tree, hindi riding in tandem sa Malate.
natanda ninyo na naging viral pa na pinakita. Sinadya nila na may CCTV kung saan at doon pinatay, binaril ni Major Sabulaw yung lalaki na nakaangkas sa motor. Ang lalaki nakaangkas sa motor, sa gitna siya. May nakaangkas pa sa likod at may nagmaneho sa harap. Yun si Colonel Sabulaw, yung kunwari lumapit at bumunot ng baril at binaril niya yung tao sa gitna. Atong aking siniwalat na ang tao sa gitna ay PWD. So PWD siya, ibig sabihin po ay biktima siya. Ginawa siyang drama na papatayin. Ang tao naman na nakadrive ay pulis. Nakuha ko na sa investigation ko na pulis yun na kasamahan ni Colonel, ni Major Sabulaw na Colonel na ngayon. So ngayon, ang nasa likod na nakaupo ay nakuha ko na rin ang detalye na pulis din yun. So, tapos nakuha ko na rin ang detalye na binigyan ni Bato de la Rosa, kasi siyang hepe noon, ng 45 caliber pistol parang bilang gantimpala kay Major Sabulaw. Kumbaga sila sa pag-umpisa 2016 yun. Kumbaga ang lakas na dating, lahat ng adik at saka mga tulak ay patayin. So ganun po ang dating, sobrang lakas ang dating. Ngayon sa aking source, hindi ko babanggitin kung sinong police colonel ang aking source, na nagsasabi si Colonel Leonardo daw ang namimigay ng pabuya na 30,000 pesos kada tao mapatay na may kinalaman sa tukhang, sa AGK. So ibig sabihin, kahit sinuspetsahan lamang ay itutulak na lang at ipapalagay na lamang na mga namatay dahil sa war on drugs. Ang panahon na yon, yun ang kasagsagan ng tukhang. Wala pang HVT noon. Nung huli na lang ang high value targets. Pero yung panahon na yan, nag-umpisa pa lang ang tukhang. At mind you, sa panahon na mula July 1 hanggang November 2022, 25 katao ang patay sa war on drugs bawat araw. Ang pinakamarami, 34 sa isang gabi lang. Tapos ang isa sa labas sa Metro Manila, ang pinakamaraming patay na probinsya ay sa Bulacan, kung saan ang provincial commander ay yung si two-star general ngayon na si Romeo Karamat Jr. So kaya isa rin si Karamat sa nakalista sa International Criminal Court. At gaya kay Karamat, nakalista na rin po sa International Criminal Court ito po si Colonel Edelberto Leonardo. At nakalista rin yung babae na lady killer, kung tawagin ko, kasi killer siya na babae, kaya lady killer ang tawag ko. Anyway, that's only a matter of rhetoric, pero ang ibig sabihin naman, babaeng killer, na siya naman ay kasama rin sa International Criminal Court. At matanda ninyo, dun sa hearing kahapon, na dahilan kung bakit siya kinontempt ni Mr. Contempt na si Caraps Paduano, yung congressman na galing Negros Occidental, na lumalabas na bumiyahe nung August 2 weeks ago ito si Garma para iwasan ang investigation ng Quad Committee o ng Senado. So ngayon, bumili siya ng ticket papunta sa US direct. Ngayon, kung ikaw po pumunta sa Amerika, ang available na biyahe sa ngayon, either sasakay ka sa Korean Airlines or Japan Airlines o kahit sa China Airlines, pupunta ka muna ng China, ng Japan, at mula sa Japan ay sasakay ka pa ng papunta sa Amerika. Kumbaga, ang nangyari sa biyahe, pupunta ka muna ng Japan at pabalik ka ng Amerika. Ganun po ang biyahe. So ngayon, bumili ng ticket si Rowena Garma, Colonel, at nung taon 2 weeks ago, at pagdating sa Japan, hindi na siya pinasakay kahit mayroong boarding pass na siya. Hindi na siya pinasakay papuntang Amerika. At sinabihan lamang siya kuno, ayon sa kanya, na kansilado na ang kanyang US passport. Pero, kinontempt siya ni Caraps Paduano sapagkat ayon kay Caraps Paduano ay nagsisinungaling si Rowena Garma. Ano naman ang ibig sabihin ng nagsisinungaling? Kasi ayaw niyang aminin na kinansila ng Amerika ang visa ni Rowena Garma papuntang Amerika sapagkat yun po ang utos ng batas ng Amerika na kung tawagin mo ay Magnitsky Act.
Yung Magnitsky Act ay nagbabawal sa kahit sino tao sa ibang parte ng mundo na pumasok ng Amerika kapag ikaw ay sangkot sa corruption, sangkot sa mga pamamatay ng tao. At dahil nakalista si Garma sa listahan ng International Criminal Court, siya po ay kinansila ang kanyang pasaporte, kanyang visa papuntang Amerika. Iyan po, nagsinungaling siya kuno, according to Carabs Paduano, na hindi niya sinabi ang totoo. Kaya nakakulong sa ngayon sa detention house ng House of Representatives. Ngayon, ang importante sa topic natin ito ngayon ay lumalakas na pong ebidensya laban kay Ruina Garma at laban kay Colonel Edelberto Leonardo na ngayon ay National Police Commission Commissioner. So ngayon, ano ang mga numero unong mga nature ng ebidensya laban sa kanila? Sa lahat po ng pulis na mga dikit kay Duterte, ay sila lamang po ang katangitanging dalawang pulis na maaga pa nagretiro sa pagkapulis. 40 plus pa lang ang edad, nagretiro na. At bakit magre-retiro ang pulis? Sino bang tao magre-retiro kung mawawalan ka ng trabaho? Siyempre, walang tao ang gusto mag-retire. Habang panahon kung gusto magtrabaho, may trabaho. Pero bakit dito nag-retire? Ganon kaklaseng tanong. Kasunod na nangyari, ang ginawa ni Lieutenant Colonel Edelberto Leonardo ay nag-retire siya. Tapos, in less than a month, mayroon na siyang posisyon sa Department of Environment and Natural Resources. So, nilagay siya muna pansamantala sa Bureau of Biodiversity ni Roy Simato sa DENR. So, kasama niya rin dyan sa DENR ang isa pang tinuturo na involved na protector ng droga na si Benny Antiporda na dating presidente ng National Press Club. Kasama niya rin dyan na tinuro din na protector ng droga yung dating presidente ng National Press Club din na si Paul Gutierrez na siya ngayon ang hepe ng PITFOMS, Presidential Task Force on Media Security. So ngayon, ibig sabihin, dikit sila. Ngayon, ito naman si Leonardo, biro mo, bakit ka mag-resign o mag-retire na mawalan ka trabaho? Kung hindi ka sigurado na i-appoint. Kasi pinasok siya ni Duterte sa DENR at binigyan muna siya ng pansamantalang appointment sa Biodiversity Bureau ni Roy Simato at thereafter, in 1 month's time, ay ginawa na siya na undersecretary sa Department of Environment and Natural Resources bilang in charge sa mga protected areas. At si Benny Antiporda dyan noon ay undersecretary ng DENR pero siya naman po sa mga basura, no? So, ibig sabihin, makita mo yung mga tao, mga tinalaga ni Duterte ay talagang mga taong naasahan niya sa pagpapatay doon sa war on drugs. Ngayon, nung naging undersecretary naman siya, humaba. Pagkatapos, bago magretiro, March 2022, bago umalis si Duterte pagka-presidente, ay inappoint ni Duterte si Colonel Leonardo na commissioner ng National Police Commission. At kung itinalaga sa doon, hindi ka pwede tanggalin hanggat hindi matapos ang term of office mo. So, 6 na taon yon, so matagal pa siya matatanggal. So, ibig sabihin, ganun po katindi ang mga magandang karera na napunta sa kanila. Kumbaga, hindi ka nga pulis, pero yung pwesto na binigay sa iyo ay hinahabol ng kahit sinong tao. Kasi unang-una, maganda ang sweldo. Pangalawa, marami kang kapangyarihan na pwede mong gawin. At pangatlo, bilang commissioner ka ng NAPOLCOM, isa sa gawain mo ay magdidesisyon ka sa kaso ng lahat ng pulis sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, ano kaya ang dahilan na nilagay siya ni Digong dyan, maliban sa tao sa talaga na sarado ni Digong? Ang nakita ko na dahilan ay ang mission niya dyan kung bakit umupo siya sa NAPOLCOM ay i-dismiss niya ang lahat ng kaso sa laban sa mga pulis patungkol sa war on drugs. Kumbaga, may kinasuhan na pulis dyan at na pumatay ng isang hininilaang adik o tulak ay i-dismiss niya. Yan ang mission niya dyan. So ngayon, lumalakas ng ebidensya nung sa hearing kahapon, dininay niya
tinanggi niya yung sinabi isa sa dalawang killers ng tatlong Chinese drug lords, at ang nagsabi nun ay si Napoleon Untalantan. Isa yan sa mga dalawang killers, no? Ang isang killer niya kasama niya ay si Rolando Magdadaro o si Andy Magdadaro. Pinatay nila yung tatlong Chinese. So sabi naman ni Napoleon Tan, kausap na dito ang kaklase niya sa high school na si SPO4 Arthur Narsoles. At iyon ang nag-alok sa kanya ng 3 milyon na pabuya kung papatayin nila yung tatlong Chinese. O namatay ng Chinese at sinabi sa kanya ni Arthur Narsoles na ang pera ay manggagaling kay Colonel Leonardo. So binigyan sila ni Colonel Leonardo ng 3 milyon. Pero si Narsoles, kinuha niya 1 milyon, binulsa niya. At 2 milyon lamang binigay kay Napoleon Tan at saka kay Magdadaro. So, lahat po yan ay tinanggi ni Lieutenant Colonel o Commissioner na ngayon sa Napolcom na si Edelberto Leonardo. Ang tanong, yung pagtanggi ba niya ay sapat na panlaban? Sagot, hindi po. Bistado na po talaga. At it is just a matter of formality kung maisampa na yung kaso sa korte at madadawit na talaga si Leonardo. Pero mas maganda na ibigay na lang doon sa International Criminal Court yung mga testimonya dyan sa Kongreso na nagawa at bahala na magproseso ang International Criminal Court. Pagkatapos, so malalaman ngayon na ang lahat ng mga patayan dito ay si Leonardo talaga. So ngayon, yung naalala mo yung si Sabulaw na sinabi ko na pumatay ng isang PWD na kunwari ay pinalabas niya na parang shootout. Hindi naman shootout yun. Una-una, ang gulo-gulo ng kwento niya sa media. Unang-una, sinabi niya na mga droga. Pangalawa, sinabi niya na mga hold-upper o ang gulo. At alam mo ba, yung dalawang pulis na yun nagdadrive na pulis at yung sa likod na pulis sa bangkas ay natanggal na rin sa pagkapulis dahil sila po may kaso. Kumbaga, sila ang dalawa ang nadiin sa kaso mga drama na ginagawa nila. So ngayon, what makes me confirm all the more na may ebidensya pa laban kay Colonel Leonardo na siya yung namimigay ng 30,000 sa bawat pulis na pumatay noong July 2016 hanggat sa November. Kasi inamin niya sa hearing sa House of Representatives na siya po ay naging hepe ng Station 2 at Station 10 ng Manila Police District. So, ibig sabihin, all the while, lagi siya sa Davao City, pero this time, naging hepe siya ng Manila Police District, Station 2 at saka Station 10. At sa panahon na yun na nandito siya, of course, nandun ka sa lugar, so ibig sabihin, ang tanong, totoo ba na ikaw ang namigay ng 30,000 na pabuya? Totoo. So, malakas ang ebidensya na totoo dahil andito ka. So, ngayon, at ang isa pa na kung bakit lumalakas ebidensya na ikaw namigay ng pera sa lahat ng mga pinatay ay ikaw rin ang tinuturo yung pumatay sa Inchik na si Napoleon Untalantan na binanggit ng kanyang kaklase na si Arthur Narsoles na nagbigay ng 3 milyon na pabuya para patayin yung tatlong Chinese. So with that, ngayon, anong man napakalakas kung bakit ko nasasabi na nagsisinungaling at lumalakas ebidensya laban sa kanila? Ganito po yun. Ang testigo, number 1 ay kaklase nila ni Colonel Royina Garma at ang kaklase nila na nakakulong sa Davao ay si Police Major Jimmy Fortaleza. Pumunta muna sa Dapicol o Davao Penal Colony doon sa Santo Tomas, Davao del Norte, si Royina Garma na Colonel kasama si si Colonel Grijalde, nakaklase niya rin sa PNPA at kasama yung kanyang husband na kaklase niya rin sa PNPA na si Colonel Roland Villela. So, 3 sila, pumunta sila sa Davao Penal Colony at binisita ng biglaan si kanilang kaklase na si Jimmy Fortaleza. Nagulat nga daw si Jimmy Fortaleza bakit binisita siya ng kaklase niya sa PNPA.
Yan pala, nagtanong kung pinagpaturo kung saan ang in Chinese. Sinabi tinanong sila ni Jimmy Fortaleza, bakit? Kasi may operation kami dyan. Yun ang sinabi. Pagkatapos noon, that was July 2016. Tapos, tumawag naman si Garma kasunod doon kay Jimmy Fortaleza at sinabi na kung pwede kausapin yung hepe ng Davao Penal Colony na during that time si Superintendent Gerard or Jerry Padilla. At tumawag siya kay Major Fortaleza. So, binigay naman ni Major Fortaleza ang telepono kay Warden. So, nag-usap sila. Yun nga pinag-usapan nila na meron silang operation doon. Inamin din ni Warden. So, ibig sabihin, ang nagsasalita ngayon sa kanilang partisipasyon sa pagpatay ng 3 Chinese ay 5 tao. Si Jimmy Fortaleza, si si Rolando Magdadaro, yung killer din na isa, kasama niya si Napoleon Untalantan, si Warden noon na si Superintendent Gerard o Jerry Padilla at yung si Puro. So 5 sila. Laban sa salita ni Royina Garma at saka ni Lieutenant Colonel Edelberto Leonardo. So ngayon, ibig sabihin, 5 salita laban sa isang salita. Ang sinabi lamang ni Edelberto Leonardo na tinatanggi niya na siya ang nagpabigay ng 3 milyon. Of course, galing kay Duterte yun. Natural lang yun. So ngayon, pag-analisa mo sa ebidensya, yung 5 na nagsasalita ay hindi sila nag-usap-usap bago gumawa ng salaysay. Kumbaga, hindi sila nag-usap-usap. Kumbaga, wala silang kutsabahan kung ano ideklara nila ng bawat isa. Hiwalay na ginawa ni Jimmy Fortaleza ang kanyang affidavit. Hiwalay din na ginawa ni Frank Magdadaro at saka ni Napoleon Untalantan ang kanilang affidavit. At hiwalay din yung affidavit na ginawa ni Jerry Padilla. Yung pangalawang affidavit hindi yung una kasi yung una sinabi niya kasi sinungalingan yun. At saka si Jerry Por nagsalita rin. So ibig sabihin, yung mga tao na hindi nagkita-kita at hindi nag-usap at walang motibo para magsinungaling ay nagiging positive. Ilaban mo ngayon sa pagtatanggi, sa batas ng ebidensya, ang pagtatanggi ay bahinang klase. So, ma-overcome sa ngayon ng positive or affirmative affirmations, affirmative declarations. Kasi ang affirmative declarations sila may kani-kanyang suporta na ebidensya sa bawat isa sa kanila na nagtugma-tugma laban sa hindi tumugma. So, ganun yan, lumalakas ang ebidensya laban kay Lieutenant Colonel o Colonel na sa ngayon o Commissioner na sa ngayon ng NAPOLCOM na si Leonardo Edelberto Leonardo. Pagkatapos, ito naman si Lieutenant Colonel Royina Garma ay ganun din ang nature na tinuturo siya na siya ang pumunta sa Dapicol para magkipag-usap kay Jerry Padilla na siyang warden at nakonfirma naman yan at kinumpirma na lahat ng 5 ding testigo. Nagsasabi na sila yung 2 killer na sila ang kinuntak ni SPO4 Arthur Narsoles nasugo o tao ni Colonel Leonardo na para patayin yung 3 Chinese. So, pati mga drama kung paano nilagay sa Bartolina ay kuha lahat. So, ibig sabihin, ang lakas talaga ng ebidensya. It's a matter of time. Lahat sila ay mga tao ni Duterte. Sila po ang tinuturo na arkitekto ni Duterte sa mga patayan. Si Garma ay maraming patayan na nangyari nung nilagay siya sa hepe ng Cebu City Police Station. Maraming namatay sa Cebu. Si Leonardo, maraming namatay sa Metro Manila nung inassign siya doon bilang hepe ng Police Station number 2 at Police Station number 10. So ngayon, ibidadalhin ko kayo bilang pruwiba ko, ipakita ko ang balita noong 2016 pa nilabas, no? Para na lamang makita nyo na hindi ako nagsisinungaling dito.
Ito, balita ito ng ABS-CBN. No? So more than 5,800 killed amid war on drugs. Ang ito ay may petsa na binalita ito ng December 6, 2016. So 14 ang pinatay overnight sa Metro Manila. So a total of 5,882 people have been killed across the country since President Rodrigo Duterte launched his war on illegal drugs. Latest data from the Philippine National Police showed. Data culled by the ABS-CBN Investigative Research Group showed that 2,041 drug suspects were killed by police under Project Double Barrel from July 1 to December 6, 2016. Meanwhile, 3,841 were murdered outside police operations from July 1 to November 30, according to the PNP data. According to the PNP, deaths under investigation are murder cases outside police operations, regardless of the motive, that have yet to be cleared or solved. Of this figure, 95% are civilians, while the rest are government employees, elected government officials, police personnel 1%, and military personnel 1%. An average of 25 victims were killed every day during the 5-month period, not counting the alleged drug suspects killed in the war on drugs. On Monday night alone, at least 14 people sa December were killed during separate shooting incidents and police operations in Metro Manila. Of this number, 11 were gunned down in Makati, Pasay City, Pasig City, Caloocan City, Malabon City, and Quezon City. 3 suspected members of the so-called Cyril group were also killed during a police buy-bust operation under the Jones Bridge in Binondo, Manila. So a special report by Reuters said the kill ratio in the Philippines is much higher than any countries in the world. So pinakamataas na patayan sa atin. 97% of those they shoot, leaving 33 dead for every person wounded. So Commission on Human Rights Chair Chito Gascon, buhay pa si Chito Gascon noon, has also expressed alarm for the number of drug-related casualties breaching the 5,000 mark, which he said was higher than the deaths recorded during the first years of martial law. Mas matindi pa palang patayan kaysa martial law panahon ni Marcos Sr. So Justice Secretary Vitaliano Aguirre, however, told Gaston to check his figures before speaking. But last October, Duterte himself said the country could expect 20,000 or 30,000 more deaths. Now, grabe, yan ang record po nila. So ladies and gentlemen, talagang so pakinggan natin sandali itong pakinggan natin si Congressman Sia Adyong. Memory loss, selective memory loss, wala naman po, no? Kung tatanungin ko po kayo sa mga previous na mga pangyayari, based doon po sa kanilang affidavit, matatandaan nyo naman po. So, nagsasalita rito si Congressman Zia Adyong, Alonto Adyong ng Lanao del Sur. So, tinatanong dito ngayon si Garma at saka si Colonel Edelberto, Leonardo, na batang tondo na lumaki na ngayon sa Davao City. Kung anong eksaktong year, kung anong eksaktong circumstance, yung taon na nagsilbi po kayo as CIDG Director sa Davao and you as a Davao City Police. No, tama po ba? Yes, Your Honor. Yeah, because so I was following the line of questioning, marami po tayong hindi natatandaan. So I'm just trying to make that very, very clear. I'll start with Commissioner Leonardo. Have you also availed of an optional retirement? Yes, Mr. Chair. So pareho talaga kayo ni GM Garma. Bago magpatuloy, nais ko lang banggitin na si Garma ay chosen few din. Bakit? Hindi pagkatapos na maging hepe sa Cebu, ay nagbiglang nag-apply ng retirement. So nag-apply sa retirement June 15, 2019. Kahit na walang alok, bakit? Sigurado pala siya na i-appoint siya ni Digong Duterte sa July 15, 2019 bilang General Manager ng PCSO. So ganun po sila. Yan pong ebidensya
na nagpapalakas na sugo sila ni Duterte at nagsasabi na si Duterte talaga ang tao sa likod ng patayan na to. Yes po, Mr. Chair. Okay. Kasi, Mr. Chair, I was actually listening to the questions kanina and there seems to be a parallelism, no? Magkapareho talaga. Yung pinpoint out ni DSJJ. So both of you served as in the police agency, in law enforcement agency. Both of you have served in the same area. Both of you have landed to a more it's an attractive positions, I would really say. And at a very short period of time. Now, I heard about the word coincidence earlier was mentioned. But, you know, Mr. Chair, I don't believe in coincidence if there are close similarities between the two of you. You both have been linked, mentioned in the ICC. Both of you have served in the span of time when the Oplan Tokhang and the double barrel was being implemented aggressively. Okay, ay pinapoint out na ni Congressman Zia Alonto Adyong na pareho silang dalawa, si Colonel Leonardo at saka si Colonel Garma, na parehong maswerteng tao. So, nag-retire sila sa pagka-pulis, binigyan ng magagandang mga pwesto. Tanging sila lamang ang mga pulis na nangyari yan sa ilalim na Digong Duterte. Si Garma naman, may asawa siya pero nagkahiwalay at sinabi later on na siya nagpapapromote sa lahat ng mga nagpaangat ng rank ko ng lahat ng mga batch 1997 ng PNPA. At siya naman po ay isang masugid na sa mga istorya na siya po ay malapit kay Duterte at bilang girlfriend ni Duterte. And both of you also, in the very short span of time, have transferred from one position to another. I was listening earlier, Mr. Chair, to the timeline when current Commissioner Leonardo was appointed as director, and then for a few months, appointed as undersecretary, and after a while, appointed to the commission. Similarly, Police Colonel Rowena Garma decided to avail of the optional retirement in advance and was appointed as general manager. No. The point that I'm trying to say, Mr. Chair, is what they're telling this committee is that everything happened accidentally. Na parang yung affidavits din po nung tatlong si Mr. Fortaleza, si Chief Superintendent Padilla, and si Mr. Tan and Magdadaro are all product of their own imagination. Kasi hindi ho nila pinapatunayan. Do you still maintain that position na hindi ho totoo yung mga affidavits nila? Itong apat na tao na ito na hindi naman magkakamag-anak, na hindi naman nag-work together. I'll start with you po, Commissioner Leonardo. Do you still say na hindi po totoo yung sa affidavit po na sinaysay na pinirmahan ng apat po na mga resource persons natin dito? Okay, tinatanong siya kung i-maintain pa rin na dinideny nila yung sinasabi ng apat na testigo na hindi man lang makakitaan ng indikasyon na nagsisinungaling. O anong sagot ni Leonardo? You were here, no? Last committee hearing, no? Yes, Mr. Chair. So would you say na hindi totoo yung sinasabi po nila na yung involvement po ninyo, your name was mentioned in the case of these three for nationals, no, for Chinese nationals who were killed inside the selda. Tama po ba? Opo, hindi po totoo. Hindi po totoo. Kayo din po, Police Colonel GM Garma, para sa inyo hindi po totoo yan? Yes, Your Honor. Hindi po talaga totoo. So, ibig sabihin, gawa-gawa po nila. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kayo po, Commissioner Leonardo, gawa-gawa din po nila ito? Palagay ko po, Mr. Chair. Okay. Okay. Nagtanong nga, kung gawa-gawa, anong motibo? O yan. Okay. So, yung bilang CIDG
the regional director po, is it part of your jurisdiction to supervise or monitor the Davao Prison Colony? Hindi po, Mr. Chair. Tama, no? Hindi. But your office is closer to how far is the CIDG regional office to Davao Colony? Estimate lang po, Mr. Chair, probably around 40 to 50 kilometers, Mr. Chair. Okay. So hindi naman ho kayong hindi pupunta po kayo doon sa Davao Prison Colony? Nakapunta po ako doon. Okay. So sinasabi nga po ninyo na hindi nyo na-meet nyo po ba si Jimmy Fortaleza, si Mr. Magdadaro, Mr. Tan, at saka si Chief Superintendent Padilla? Nung time na yun, hindi po, Mr. Okay. Chair. Kayo po, GM, Garma, kilala niyo po yung dalawa? Si Mr. Tan, si Mr. Magdadaro? No, Hindi. Your Honor. Si Jimmy Fortaleza lang yung kilala niyo dahil kabok niyo, no? Yes, Your Honor. Opo. Paano po, Mr. Chair, Colonel Roy Nagarma, kilala niyo po si Chief Superintendent Padilla, ng Bucor? Yeah, I met him, Your Honor. Ilang beses po? Once only, Your Honor. Okay. Pero yung dalawa, hindi niyo po na-meet? Hindi po, Your Okay. Honor. Mr. Chair, gusto kong tanungin si Leopoldo Tan. Kilala niyo ho ba si Commissioner Leopoldo? Leonardo? Bago po nangyari yung sinasabi niyo po. Yan ang killer. Sa No? pangalan lang po. Okay, Dahil sa- pero hindi niyo po na-meet. Hindi po. Okay. Kayo po, Mr. Magdadaro? Hindi po namin na-meet po. Okay. Pero hindi niyo ho siya kilala. Ito yung pangalan na hindi niyo naririnig parate. Opo. Okay. Hindi ko natatanungin Aba, si may Jimmy kwintas Fortaleza na at gold saka si ticket eh. Padilla kasi meron natang mga okasyon. What is so confusing, Mr. Chair, is that all of these four individuals mentioned these names. At hindi naman pupunta si Commissioner Leonardo. According to him, hindi naman siya bumibisita palagi sa Davao Penal Code, Penal Farm kasi medyo malayo at saka hindi sa jurisdiction niya. Si GM naman, Garma, although kilala niya si Jimmy Fortaleza, ay hindi rin niya kilala itong dalawa. For an average-minded person, how can four individuals who don't share rooms together, who don't work together, happens to mention these two names? Citing a specific case, a specific circumstance, a specific date. Unless there are a Pulitzer writer na maniniwala ako sa imagination nila, Tama. para sa akin, Mr. Chair, it's quite impossible for an ordinary-minded person to come up with the same story. I don't think they are too endowed with their imagination to come up with that kind of story involving specific names, individuals na hindi naman kilala. And what's so striking, Mr. Chair, is that it happened at the height of the Oplan, Tokhang, and Tama. subsequently the double barrel. Now, I'd like to ask po, kasi marami pong similarities eh. Hindi ako naniniwala. Ano sabihin pa ba natin na coincidence yung imagination nila, nag-isip-isip silang tatlo? Pare-pareho, nag-corroborate yung... Okay. So at least nakuha nyo ng puntos ni Congressman Zia Adjong which summarizes everything. No? Ganun po talaga ang nangyari. So ngayon, ang masasabi ko lang is magandang hapon po sa inyo lahat. No? Babatiin ko na lang kayo. Si Abby Trampi, pinapaakot lang na tayo mga Pilipino na mga resource persons na yan. Buti na lang po may mga malalalim ding mag-isip na mga mababatas na magtatanggol sa kinabukasan. Salamat. Tama rin ka. Jerry Moros, no? Malakas ang loob nila noon kasi backer nila
si Digong. Ang problema, wala ng permanenteng presidente. Tama po kayo. PEC 0925, Garma has pumped her face so much with batas, botox and fillers that she cannot even make expression except for her crocodile tears. Roberto Filimon Indiape, Senator Toto Housing, tapos si Omom Reacts, lahat sila ay alam na nila na sila Digong ang utak niyan. Bakit hindi nila makasuhan? Malin kuya, Garma pala. Mali yata ako na Karma. Garma at Karma magkatunog eh. Di na nga si Karma makikilala ni Superintendent Padilla. Tapos Elisa Felix Divina, pag nagiging bobo pagsunod kay Digong. Efren Malbas, ngayon imbestigahan na si Saldico. O yun, mali ko. Ang akala kasi nila, walang katapusan ang paghari-harian nila. Elisa Felix Divina, hirap na pasinungalingan ni Garma na may relasyon sila ni Digong. So, PEC 0925, Garma fakes a cry o Guwaping uses charm and amnesia. Cassandra Leong fake sickness while Sheila Go fakes ignorance. These are Jezebel women. Okay, Jezebel women. Greg John Montales, dumating ang karma kay Garma. Rodolph Lam, in-appoint pala para may mapangregalo in the guise of charity. O nga. So all it's nawilak, so kawilan, kaliwan, no? Sir Toto, grabe itong grupo ng PNPA class 96 to 98. Grupo nila Leonardo, Bantag, Garma, Marcos, si Barbin Marcos, patay at iba pa. Ito yung ginamit ni Duterte sa patayan sa war on drugs. Binigyan pa ninyo ng pwesto ng tapos na nilang mag-retire sa serbisyo. Sarap buhay talaga. Pakada lahat ni Duterte ang lahat. O tama po kayo. Pascharog. Ang mga taong ganid at gahaman dito lang yan sa lupa. Panandali ang kaligayahan. Alalahanin ninyo, tayo ay strangers lang dito sa lupa. Dapat makontento ka sa kung ano meron ka. Tapos Johnny Atson, kakanta yan pag nakulong na ng ilang araw. Tiger Lily, Tamsakdan, Attorney Toto. So Helen Baguio, PEC 0925, there is a thin line between kindness and justice. Let us not be fooled by these people. My wolves in sheep clothings. Trying to milk sympathy and empathy to be able to manipulate the narrative. Maganda mga wordings mo, Pek. Helen Baguio, good noon po. Onel Salis, Polo Carpio, please discuss PhilHealth. O siyang PhilHealth pala ngayon ay nasa Supreme Court na sa ngayon, no? Magkaroon ng oral argument. Nevertheless, mag-discuss ako kasunod. Garma is a psychopath. Garma killed so much in Cebu. She should not be set free. Maricoy, trained na sila ng drug lord king ng Davao. PEC 0925, we should be more concerned with AGK victims than these Chinese who are bringing trouble in the Philippines. Actually, kailangan din nila yung Chinese na to para makasuhan na. Pwede rin yan. Wonder Mike, may plano pang tumakas si Garma. Naka-red flag siya sa US visa. PEC 0925, put these fake Filipinos go whopping Cassandra Leong, Sheila Go in jail together. Maricoy, super tawag ng Quadcom kay Padilla. Tapos Maricoy, Colonel Heraldo. Tama, Heraldo, hindi Gerardo. Thank you Maricoy. Wonder Mike, ganun din si Garma, GM ng PCSO, retired colonel, may pension, triple, kita mga pulis hatag pa. Okay. So Maricoy, Norlin, ICC, pasok, malapit na pong ICC. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Norilin Maricoy, Jerry Moros, nakakaya pa kaya attorney kung i-trace nila ang pinanggalingan ng reward? Well. Basta insofar as I am concerned, parang tapos ng laban sa sapat ng ebidensya. So Maher, PCSO si milking cow of whoever in power. Ngayon si Marcos naman, si Lisa Araneta, ang gumagata sa PCSO. Atong Kunanan, tatakbo po ako Atong Kunanan ng pagkasenador. At Edward Luna, good afternoon Dr. Kasing, makakabalik ka sana sa pagiging abogado para mas marami. Yun naman ang iniisip ko, para makabalik marami ako matulungan ng mga tao sa kanilang mga kaso. Agustin Mondragon, kumusta na ang isyo
ni Dakilang Lito Lapid. Malapit-lapit na tayo makapagsampa ng kaso. Actually, nakatanggap ako ng sampina sa NBI sa kaso na sinampa ni Lito Lapid laban sa akin. So sasagutin ko ito. Tapos, Charinsky, good afternoon, future Senator Toto Kausing. Romel Bengson, good morning. So, Lisa Flores, panahon ni Duterte, ayahay ang mga korap. So, ito na ngayon na masasabi ko, no, tatakbo talaga ako sa October 1, magsasampa po ako ng kandidacy ko sa COMELEC bilang pagkasenador. Ngayon, ano po ang aking number 1 agenda? Number 1 agenda ko ay magpapanukala sa Senado at kumbinsin ko mga congressmen na panahon na para maglabas tayo ng tinatawag na 1 trillion economic rebellion. So ang 1 trillion na economic rebellion sa aking nakikita na gagawin kong batas ay ganito. Ibibigay ang 100,000 pesos sa kada pamilya at 10 million families mula pinakamahirap pataas ang bibigyan. So, ang ibinibigay na pera ng 100,000 bawat pamilya ay ibabalik nila sa pamahalaan na walang interest. So, ano ngayon ang gagawin nila kasi hindi naman sila marunong na magnegosyo. Hindi sila marunong gumalaw kung paano kumita, kaya nga sila mahirap eh. So ang gagawin natin is, tayo na gobyerno na mismo magdadala sa kanila kung saan sila mag-invest. Ang gawin na nila ay investor na lang sila. Gamitin nila ang 100,000 na kapital. Pwede sila mag-invest bibili sila ng shares sa Jollibee at expect nila na every 6 months may kikitain sila. O pwede sa San Miguel, sa lahat po na klase na maunlad na mga kumpanya, i-sponsoran sila ng pamahalaan. At pwede rin sila mag-invest sa tinatawag na treasury bills o treasury warrants. Kasi ang gobyerno po nagpapalabas ng cheque, nagpaparediscount. Ang cheque na tawag ng gobyerno ay, ang cheque ng gobyerno ang tawag dyan ay treasury warrants or treasury bills. Umuutang ang gobyerno sa mga bangko na malalaki para itustos sa pangsweldo ng mga tao, mga kawani ng pamahalaan, para patayo ng kalsada, ng mga tulay, patayo ng mga building, at ipapasemento sa mga kalsada. Diyan po kumukuha ang gobyerno natin. Habang hinihintay pa ang koleksyon sa buwis. Ganun po kalakaran. Ngayon, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na mahirap na magkaroon ng negosyo sa treasury warrants? Bigyan natin. Total, pag ininvest lang 100,000, babalik sa in 30 days, sabihin na natin ay 5%. So in 30 days, yung 5,000 na magkaroon, ang 100,000 na magkaroon ng 5,000 kung 30 days. So pero better yet, dadalhin sila sa tinatawag na mga investments doon sa mga Jollibee, sa mga San Miguel Beer o kung saan pa. Tapos, halimbawa, 50,000 doon invest nila. 50,000 is kausapin ng gobyerno ang lahat ng franchisers na maunlad at bibigyan sila ng franchise at ito ang gagamitin nila na kapital, yung binibigay na pautang ng gobyerno. At ibabalik nila paunti-unti hanggat sa 1 taon, mababayaran na nila. At kung mabayaran na nila, sa kanila na yung kita. Pagkatapos, ang kasunod naman na 10 million families ang bibigyan sa susunod na taon. Ganun pong takbo. Ngayon, magpapanukala din ako ng isa pang panibagong economic at 1 trillion economic program. Ito naman ay maglalaan ng gobyerno ng 1 trillion ipautang sa lahat na maunlad na mga korporasyon sa Pilipinas. At para magbukas sila ng panibagong mga negosyo, magpalapad sila, magpalaki, kagaya ng Jollibee, KFC, yung mga lokal, yung mga McDonald, Chowking, Mang Inasal, mga kwan, yung kahit yung negosyo ng mga wifi, no? Converge, PhilHealth, PLDT, Meralco, pwede din po sila mapautang ng 1 trillion para yung project ay gagawa sila at magbubukas ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Next, 1 trillion panibago, pangatlong 1 trillion, iyan po ang for agricultural revolution. So ngayon, sa 1 trillion na ay papanukala ko, diyan kukunin ang pang-irigasyon kasi importante ang irigasyon. At diyan din kukunin ang pambili ng lahat ng makinarya
at pambili ng kapital ng lahat ng mga binhi at mga abono. Kaya ang objective natin ay gobyerno mag-provide ng lahat. Ang trabaho na lang ng mga Pilipino ay trabahuin na nila. So ngayon, there are 4,800 hectares ng palayan sa buong Pilipinas sa ngayon na nag-uusap tayo. At sa 4,800 hectares na yan, mabuti na yan may mayroong 4,800,000 hectares. Tapos sa 4,800,000 na hectares, mabuti na yan may 1 million mahigit ang may irigasyon. So sa may irigasyon, 3 beses mag-ani ng bigas. Pero kung walang irigasyon, 1 beses lang umani. So ngayon, pag binigyan natin ng irigasyon yan, magiging 3 beses umani sa matitirang mga 3 milyon na hektarya. So ibig sabihin, maging sufficient na po ang bigas natin at bababa na ang presyo ng bigas kasi libre na ibibigay ng pamahalaan ang mga binhi. Ang lahat tapos, kailangan gawing kondisyon sa pagbibigay ng pera, ng kapital sa mga farmers na kailangan transplanting method ang gagawin. Hindi yung sabog-sabog lang ng seedlings. Kasi ang sabog, by the test of time, by the test of science, ay kukunti lamang ang harvest mo dyan. Pero kung ang kukunin mo ay transplanting method, kagaya ng nakilala ko na Japanese method, ay mataas po ang yield yan kung tawagin ang harvest. Aabot ka hanggang 200 kabans per hectare. Okay? So yan lang po ang aking masasabi at magandang hapon po sa lahat. Si Alexander Villas, Senator Toto, bunyog, mabuhay ka. Kayo watching from British Columbia. Rodolfo San Jose, good PM. Serge Tamalyana, okay naman ang idea mo, about 1 trillion, pero maraming pera. Kung bakit kinukurakot lang. Marami tayong pera po. Don't worry, hindi po problema. Umaabot na nga budget natin ngayon na 6 trillion eh. Sa susunod na taon, 7 trillion. Ibig sabihin, magdadagdag lang tayo, kaya po yan. Tapos, bibiyansari mo na sanay ang Pilipino sa ayuda. Hindi pwede ayuda, kailangan trabaho. Kaya kailangan ikapital. Hindi yung ayuda-ayuda. Tanggalin na natin ang ayuda na yan. Gawin na lang natin is, pautangin na lang sila. Alexander Villas, Senator Toto, bunyong mabuhay, okay? Sino pa ba? Ibibiyansari mo ulit, no? Engineer Toto, maganda po siguro. I-survey mo na. Yan, siyempre sa detalye na yan, Bibian. Detalye na yan. Basta kayong general idea, yan po ang general idea. Journey to Heaven, walang awa si Garma sa mga namatay na inosente during war on drugs. Jess Aliga, Ophelia Pineda, dahil sa inyong prinsipyo, makabayan, makatao at makakalikasan at higit sa lahat, totoong tao para makatulong, iboto ko po kayo. Salamat po. Salamat po. Chris Taps, nangangarap na naman si Toto, ay siyempre, mangarap talaga tayo para sa kabutihan ng lahat, hindi lang para sa sarili. Marilo Fabian, hello, Atty. Toto, good afternoon po. Sana po, kapag nasa Senado na kayo, pakigawa din po yung programa. Pag-isipan natin para sa OFW. PEC 0925, the Bible says, if a man stones you, throw back bread. Tama naman. So, tapos, Delia Laurente, hi Dr. Toto, magandang agenda mo. Marisa Garcia, Maynard Antonio, Atong Kunanan, tapos Maher, Edward Luna, tapos Charinsky, Agustin Mondragon. Okay, so ngayon, ang additional agenda ko ay magpapanukala ng batas na kung saan maglalagay na tao na magdesisyon sa bawat kaso sa piskal. Sila ng tao magdesisyon kung sino kakasuhan sa korte. At tao na rin na magdedesisyon doon sa ombudsman para yung mga kaso, mga pagnanakaw na mga congressman natin ay mabilis magdesisyonan. Mga isdalang buwan may desisyon na kagad. Kaya tao na magdesisyon kasi yung ombudsman, mabagal. Abutin ka siyam-siyam bago magkaroon. Tapos pag magkabigayan pa ng pera, acquitted pa, kagaya kay Bong Revilla, tsaka kay Jugo Estrada, nawawala pa mga ebidensya. Okay, so Jimmy Aripigita, magandang hapon po, Engineer Toto Kausing. Gets Reyes, tama ka sir. Kaso hindi mangyari, winaldas lang. Hindi na, magagawa natin yan. Siguro ko sa inyo. Wager Bagay, mas maganda po, Sir Toto, si Ruben, any sense magsalita. Lira Flores, sarap po, napakinggan naman sinabi mo, Sir Toto. Kausing sana mangyari, sana someday. Mangyayari, pilitin natin. Delia Bactong, magandang tanghali po. Rosita Modino, very wise proposals. Lira Flores, okay. Hanggang dyan lang tayo ngayon. Alexander Villas, magandang hapon po. Colonel
Edelberto Leonardo, tsaka Colonel Royena Garma. Magandang hapon po sa lahat.